Kita ang lalaking yan habang inaabot ang dalawang kawali sa kusina ng isang bahay sa barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Hanggang sa tinangay na niya ito. Ayon sa may-ari na may negosyong Tapsilogan, magluluto na sana siya nang mapansing nawawala ang kawali. Nang i-check ang CCTV, doon na-diskubring nanakaw pala ang mga kawali. Dumaan daw sa bakanting lote sa likod ng subdivision ang hindi pa nakikilalang salarin. Nagkakahalaga ng 4,000 piso ang mga nanakaw na gamit. Ayon sa mga pulis, may person of interest na sila sa krimen at siya ang magiging sentro ng kanilang investigasyon. Arestado ang isang lalaki sa Navotas matapos mabaril ang isang batang nakaaway ng kanyang anak. Paliwanag ng suspect, nadala lang daw siya ng kanyang galit. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa kulungan ng bagsak ng 31 anyos na lalaking ito matapos barilin sa dibdib ang isa sa mga batang nakaaway ng kanyang anak sa Navotas. Ang biktima, 9 na taong gulang ayon sa pulisya. Nagkaroon ng away yung mga bata. Nagkaroon ng suntukan at saka tadyakan. Isang bata nagsumbong sa magulang, sa tatay actually. At saka sa mga barkada ng tatay niya. Sama-sama raw ang lalaki at dalawa niyang kaibigan para resbaka ng dalawang nakaaway ng kanyang anak. Natsempuhan daw ang mga bata sa Palengke Avenue. Kinumpronta yung dalawang bata, bumunot ng baril yung magulang nung nakaaway nila. Tapos tinutukan yung pangunahing witness natin, tinutukan sa ulo. Tapos yumuko lang yung bata, pumutok yung baril, ang tinamaan yung victim natin ngayon, tinamaan sa dibdib. Dinala sa ospital ang biktima. Nagsagawa ng manhunt operation ng pulisya sa 3 suspect. Nadatna ng pulisya ang gunman sa bahay niya matapos siyang ituro ng menor de edad na una niyang tinutukan umano ng baril. Hindi naman daw pumalagang suspect. Yung anak ko po umiiyak eh. Siyempre po bilang tatay parang nabigla po ako. Pinuntahan ko nga po yung mga bata. Ang problema po, yun nga, medyo napasobra. Sobrang galit po. Hindi ko po inaasahan na gano'n mangyayari. Hindi ko po talaga sinasadya po yun. Hindi ko po talaga gusto. Ang ginamit daw niya sa pamamaril, improvised gun na nabili niya sa isang tambay sa kanilang lugar. Sinampahan na ng reklamong frustrated murder ang arestadong suspect. Pinaghahanap pa ang dalawa niyang kasama. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang lalaki ang nanloob sa isang bahay sa Urdaneta, Pangasinan. Chris, ano ang nakuha ng lalaki? Tony, 3 cellphone ang tinangay ng suspect na ayon sa kanya ay naibenta na niya. Yan at iba pang may init na balita, hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Umaaligid ang lalaking yan sa labas ng isang bahay sa Urdaneta, Pangasinan. Maya-maya pa, pinasok na niya ang bahay, ngunit hindi na ito nakunan sa CCTV. Kwento ng may-ari ng bahay, nakatulog sila noon ng manloob ang sospek. Nakuha sa kanila ang 3 cellphone. Kalaunan, natunto ng sospek na si alias Martin, pero naibenta na raw niya ang mga cellphone sa isang alias Mark. Nung pong kanila pong hulihin yung pong nakabili ng cellphone, na-recover po nila yung 2 cellphone. Naka-belt bag po kasi siya. Nung kukunin niya yung cellphone, nalaglag po yung parang kaha ng sigarilyo. Nung pagtingin po nila, yung electronic weighing scale po siya. Meron pa pong nakalagay na shabu doon sa electronic weighing scale. Humigit kumulang 3 gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha kay alias Mark. Inaresto rin siya ng pulisya. Patay ang isang motorcycle rider na makainkwentro ang pulisya sa Angeles, Pampanga. Ayon sa pulisya, nakita nilang armado ang rider at sakay nito kaya nila pinatabi muna sa kalsada. Hindi raw huminto ang motorsiklo at binilisan pa ang takbo. Nagpaputok daw ng baril ang riding in tandem na nagsimula ng inkwentro. Bukod sa nasawing rider, sugatan ng kanyang angkas. Dinala siya sa ospital. Ayon sa mga pulis, sospek ang dalawa sa pagnanakaw at panguhold up ng mga dayuhan sa lugar. Inaalam pa kung may kinalaman din sila sa iba pang krimen sa lungsod. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation Bicol ang person of interest sa pamaslang si isang doktora sa Naga, Camarines Sur. Nakumbinse ng mga otoridad na sumuko ang live-in partner ng biktima. Kasama niya ang kanyang pamilya
nang sumuko siya sa NBI. Humarap siya sa media pero hihintayin daw muna niya ang kanyang magiging abogado bago magbigay ng salaysay. February 16 nang matagpo ang wala ng buhay at may tama ng bala sa ulo ang doktora sa loob ng kanyang sasakyan. Ang live-in partner ang sinasabing huling nakasama ng doktora bago natagpo ang patay. Mananatili siya sa kustodiya ng NBI Bicol habang gumugulong ang investigasyon. Huwebes latest na mga mare at pare. Emosyonal si sparkle artist Kailin Alcantara nang ma-meet ang pamilya ng basketball player na si Kobe Paras sa Los Angeles, California sa Amerika. Chika ni Kailin, very happy at na-appreciate niya ang kabaitan, pagmamahal at mainit na pagtanggap mula sa pamilya ni Kobe. November last year nang kumpirmahin ni Kobe ang kanilang dating status. Kagabi magkasama ang dalawa na dumalo sa block screening ng pelikulang Mananambal. I'm so happy that, they showed me love, that they appreciate our partnership. And yeah, I'm grateful. Actually, nung nandun, naiiyak ako ng onte kasi grabe yung warmth, grabe yung welcome, grabe yung pagmamahal po na pinakita nila sa akin doon. May magkasintahang arestado sa Maynila dahil sa pagbebenta umano ng droga. Ang mga nahuli napag-alamang wanted pala sa kaso ng pagpatay sa isang lalaki noong 1 taon. Balitang hatid ni Jomar Presto. Kuha ang CCTV footage na yan sa isang computer shop sa Parola Compound sa Maynila noong November 16, 2024. Makikita ang lalaking nakaasul na t-shirt na sunod-sunod na pinaputukan ng gunman na nakasuot ng pulang jacket. Sa kuha namang ito, makikita na tumakas ang gunman at ang isa pang lalaki. Makalipas ang ilang araw, nahuli ang lalaking naka-gray na jacket na sinasabing kasabwat umano sa pamamaril. Pero ang gunman, tuluyang nakatakas. Sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad, natukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Napagalaman din na bukod sa kanila, may babaeng kasabwat din umano sa krimen na siyang nagturo sa kinaroroonan ng biktima. Sinampahan sila ng reklamong murder at hinihintay na lang ang warrant of arrest. Natuldukan ang paghahanap ng pulisya sa dalawang sospek nang maaresto sila sa drug buy bust operation sa Gate 54 ng Parola Compound. Nakuha sa gunman at ang babaeng itinuturong kasabwat ang ilang sachet ng hinihinalang shabu. 20 grams at nagkakahalaga ng 136,000. Siya yung namaril. At doon nga, ginamit niya yung kapatid na parang yun ang magiging guide niya kasi hindi siya pamilyar sa lugar. Ayon sa pulisya, magkasintahan ng dalawa at kapatid ng babae ang lalaking naka-gray na jacket na una nang nahuli ng pulisya. Sa pahayag ng asawa ng biktima sa pulisya, utang umano ang dahilan ng krimen. Ayon doon sa asawa ng biktima, ito daw ay yung kanyang asawa ay may utang na halagang 2.5. Pero yun ang sinasabi niyang motibo kung ba't binaril ang kanyang asawa. Ayon naman sa suspect, ninakaw ng biktima ang cellphone ng kanyang tiyuhin na isang pahinante. Nakiusap umano sila sa biktima na ibalik ang cellphone pero tinaboy po ng mga tirador, baga parang hindi na nga binalik, parang sinisindak pa, parang tinatakot pa. Wala raw silang pakialam. Humingi po ako ng tawad sa pamilya kasi alam naman po nila na, alam din po namin parehas na hindi kami po matitinong tao. Kalalaya lang ng gunman noong Oktubre matapos makulong ng 14 na taon dahil sa kasong homicide. Itinanggi naman ng gunman at ng kanyang nobya na nagbebenta sila ng illegal na droga. Hindi po kami nagbebenta. Gumagamit lang po. Hindi po. Wala po akong dyan, sir. Bukod sa kasong murder, nakatakdang sampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong sospek. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsorry na ang negosyanteng si Jam Ignacio para sa pananakit sa DJ at vlogger na si Jelly Au na kanyang fiancé. Sa simpleng hindi pagkakaunawaan and siguro may halo na rin sigurong pagod. Tao lang din siguro ako, sir. Baka napuno lang din siguro ako.
na hindi ko sinasabi na tama, humihingi ako ng tawad. Pasensya na talaga. Sabi ni Ignacio, pinagsisisihan niya ang nangyari at hindi na iyon mauulit. Noong nakaraang linggo na maghain ng reklamo laban sa kanya si Jelly Au, matapos niya umanong pagsusuntukin at sabunutan sa loob ng sasakyan. Nagtamon DJ ng mga pasa at sugat sa mukha. Humingi rin ng paumanhin si Ignacio sa pamilya at mga kaibigan ni Jelly Au. Nais pa rin daw niyang matuloy ang kanilang kasal. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Jelly Au. Sa ibang balita, ipinasilip ng Senado ang ilang paghahanda nila para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna yan ng paghahain ng petisyon ng VP sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng impeachment laban sa kanya. Balita natin ni Salima Refran. 2 linggo matapos ma-impeach ng Kamara, dumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Hiling niya na pigilan ang impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction. Katwiran ng bise, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Sa inihaing petisyon, iginiit na hindi maaaring magkaroon na mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sinadya raw ng Kamara na paikutan ang 1-year ban sa ika-4 na impeachment complaint na inihain nitong Pebrero sa kabila ng 3 pang impeachment complaints na inihain noon lang Disyembre. Ito ay para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Francis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng bise na pumirma sa petisyon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kakukuha lang ng dating Pangulo ng kanyang mandatory continuing legal education exemption na isang requirement para sa patuloy na practice bilang abogado. Bagaman naihain bagong on-bank session, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga mahistrado ang petisyon ng bise, pati na ang isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial. Inaasahang iraraffle muna ang petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na on-bank session. Ayon sa liderato ng Senado, nirefer nila ang bagay na ito sa Solicitor General para sila ang sumagot. Wala pang tugon si Speaker Romualdez. Nanindigan ng isa sa tatayong impeachment prosecutor na walang basihang maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Pinabulaanan din niya ang alegasyong hindi napag-aralan at minadali ang 4th impeachment complaint. Hindi po yan railroaded kasi since the 3 impeachment complaints were filed back in 2024, last year, nagkaroon na po kami ng individual evaluation nitong mga impeachment complaints na to. Tiwala naman si impeachment prosecutor Lawrence Defensor na political question ang impeachment at hindi ito pakikialaman ng Korte Suprema. Sa gitna ng magkakaibang petisyon sa Korte Suprema, sabi ni Senate President Chis Escudero, providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o aantala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue. Ire-refer naman daw ni Escudero sa Senate Committee on Rules at Legal Team ang mga sulat sa kanya para mapag-aralan. Sabi ni Escudero, nasa 40 araw ang kailangan para magsumite ng pleadings ang magkabilang kampo bago masimula ng pre-trial. Kaya hindi na raw talaga aabot sa June 30 kung kailan matatapos ang 19th Congress. Paano naman kami magta-trial ng 12? Siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang 2/3. Diba? So the soonest time we can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. Kahit sa Hulyo pa planong simula ng impeachment trial sa bise, bumubuo na raw ng legal team at nagpapagawa na ng robe para sa senator judges. May setup na rin inilatag para sa impeachment. Tansya ng Senado, walang 1 milyong piso ang gagastusin sa impeachment trial. Pero iba pa ang lawyers' fees na hindi pa raw naisa sa pinal. Kukuha kasi ng mga pribadong abogado ang Senado para tumulong sa proseso. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sinabi ni House Secretary Reginald Velasco na wala pa siyang mga kopya ng dalawang petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hihintayin daw muna nila ang kopya ng mga petisyon bago magkomento. Pero tiniyak ni Velasco na sinunod ng Kamara ang lahat ng constitutional requirements sa pagpapadala ng articles of impeachment sa Senado. Tinalakay ng ilang legal experts sa University of the Philippines College of Law ang iba't ibang issue tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga tinanong, pwede bang mag-convene ang Senado bilang impeachment court kahit naka-break ang Kongreso? Ayon kay Professor Rene Sarmiento na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, pwede yan sabay diin sa salitang forthwith o agad dapat simulan ang proseso ng impeachment. Pero giit ni dating Senate President Franklin Drilon, kailangan may session ng Kongreso para tipunin ang impeachment court. Sa gitna ng sunod-sunod na paghahain ng petisyon sa Supreme Court, natanong din kung pwede bang magresolba ang SC ng mga issue tungkol sa impeachment. Ayon kay Drilon, hindi dahil Senado lang ang tanging may kapangyarihan sa impeachment. Sabi naman ni Sarmiento, pwede hanggat hindi pa nagsisimula ang impeachment trial. Para naman kay dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, pwede pa rin magresolba ng impeachment issues ang SC kahit umuusad na ang paglilitis kung may grave abuse of authority sa kaso.